Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aming ibabahagi ngayon ay makikita sa Book of Job, chapter 34, verses 1 to 10. Ito ay sa amin ni Mera. Ito ang sinasabi. Sinabi pa ni Eliho, makinig kayo matatalinong tao. Itong sinasabi ko ay pakinggan ninyo. Tulad ng masarap na pagkain inyong natikman. Salita ng karunungan, naway inyong pakinggan. Atin ngang talakayin itong usapin, kung ano ang tama ay ating alamin. Ayon dito kay Job, ay wala siyang sala. Sa katarangan ay pinagkait daw sa kanya. Bagamat matuwid itinuring na sinungaling siya at tinadtad ng sugat kahit na walang sala. May nakita na ba kayong tulad nitong si Job? Kaunti man ay wala siyang paggalang sa Diyos. Panay na masama ang kanyang kasamahan. Nakikisama siya sa mga makasalanan. Sinabi niya na walang mabuting idudulot ang paglakad at pagsunod sa nais ng Diyos. Makinig kayo sa akin, mga taong magagaling. Ang makapangyarihang Diyos ba'y maakay sa masamang gawain? Yun lang po. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po, ang aking ibabahagi ay mula sa Aklat ni Job, Kabanata 34, talata 11 hanggang 15. Ginagantimpalaan niya ang tao ayon sa gawa. Ang ginagawa sa kanila ay iyon lamang tama. Hindi gumagawa ng masama ang Diyos na makapangyarihan, hindi niya kailanman binabalaktot ang katarungan. May nagbigay ba sa Diyos sa kapangyarihan? At sinong naghabilin sa kanya nitong sanlibutan? Kapag binawi ng Diyos ang hininga ng tao, sila'y mamamatay at sa alabok ang kanilang tungo. Purihin po nating Ama lumikha sa pagkakabasa ng kanyang salita. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon mula sa libro ng Job, chapter 38, verses 19 to 24. Saan ang daan patungo sa tahanan ng liwanag? Saan ang tahanan ng kadiliman? Madadala mo ba sila sa kanilang pinanggalingan? Alam mo ba ang daan patungo sa kanilang tahanan? Oo nga pala, alam mo ang lahat ng ito dahil ipinanganak ka na bago palikhain ang mga ito. At matagal na panahon ka nang nabubuhay. Nakapunta ka na ba sa lugar na pinanggalingan ng niebe o ulan na yelo? Ang mga yelong ito ay hinihahanda ko para sa panahon ng kaguluhan at digmaan. Alam mo kung saan nagmumula ang kidlat at kung saan nagmumula ang hanging silangan. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang babasahin ko po ay mula po sa Job chapter 34 verse 21 to 25. Binabantayan ng Diyos ang lahat ng ginagawa ng tao. Walang madilim na lugar na maaaring pagtaguan ng masama. Hindi na kailangang tawagin pa ng Diyos ang tao upang humarap sa Kanya upang tanungin at hatulan. Hindi na niya kailangang imbestigahan pa ang taong namumuno upang alisin ito sa katungkulan at palitan ng iba. Sapagkat alam niya ang kanilang ginagawa, inaalis niya sila sa kapangyarihan at nililipol kahit gabi. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Job, chapter 38, verses 30 to 35. Sa labis na lamig, tubig ay tumitigas, nagiging parang bato ang ibabaw ng dagat. Ang Pleiades ba'y iyong matatalian? O ang Orion kaya'y iyong makakalagan? Mapapatnubayan mo ba ang mga bituin? O maituturo ang daan ng malakit maliit na diper? Alam mo ba ang mga batas sa langit? Ito ba'y may aangkop mo sa daigdig? Ang mga ulap ba'y iyong mauutusan? Upang sa lupa ay magbuhos ng malakas na ulan? Mauutusan mo ba ang kidlat na ito'y kumislap? Sumunod naman kaya sa iyong mga atas. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, purihin ang Panginoon sa ating buhay na tayo po ay nakapagpatuloy sa devotion, at ang pagbabasa po natin ng Biblia. At tayo po ay nasa Job chapter 34 at ating mga babasahin ay 32 hanggang 37. So sabi po dito, o sabihin niyo sa akin ang kasalanan ko. Kung nagkasala ko, hindi ko na ito muling gagawin.
Paano sasagutin ng Diyos ang kahilingan mo kung hindi ka nasisisi? Ikaw ang magpapasya nito at hindi ako, kaya sabihin mo sa akin kung anong pasya mo. Ang mga taong marunong at mapangunawa na nakikinig sa akin ay makakapagsabi, ang sinasabi ni Job ay kamangmangan at walang kabuluhan. Dapat ang lubusang subukin dahil nagsasalita kang gaya ng masamang tao. Dinadagdagan mo pa ang kasalanan mo dahil sa pag-imagsik mo sa Diyos, minamasama mo at pinuputya ang Diyos sa harap namin. So dito na makikita natin na it is very easy talaga na husgahan si Job ng kanyang mga kaibigan, no? Kaya pwedeng talagang sinasabi ng kanyang mga kaibigan kagad na kabangmangan sila sabi ni Job, no? Sapagkat hindi po talaga nila alam yung nangyayari sa buhay ni Job, na nangyayari sa kanya ang mga bagay na dumadaan siya sa pagsubok, hindi dahil sa ay nagkasala, kundi nangyayari ito dahil pinagmalaki siya ng Panginoon. Kaya sabi nga dito ni Job, sabihin niyo sa akin kung ano ang kasalanan ko at hindi ko na muling ulitin. So dito minsan kung nakakapagsalita si Job ng kumbaga kung may mga lumalabas sa bibig ni Job ng mga pagkakataon na sa tingin ng marami ay paghihimagsik, no? Sa tingin ng kanyang mga kaibigan, ay ito po ay base sa kanyang nararamdaman. So it's very easy talaga sa kanyang mga kaibigan na isipin na nagkasala si Job. Pero yun yung isang bagay na si Job lamang ang nakakaalam at ang Diyos, no? Pero makikita naman natin yung sa uli, no, kung ano yung nangyari kay Job. Kaya magpatuloy lang po tayo sa pagbabasa, no? Sapagkat ang buhay ng Job ay isa po napakalaking inspirasyon sa buhay ng marami. So muli po, God bless everyone.